Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Yung nakaraang topic natin ay tungkol sa all-in, all-out at saka first-in, first-out. At ito ay tungkol sa chicken meat production at saka yung egg production. Pero dahil 2026 na, marami na namang nagpaplano sigurado na mag-put up ng poultry farm nila kahit na backyard lang yan. Kung ikaw ay bago dito sa channel ko, panoorin mong buo para makakuha ka ng idea at kaalaman dito. Dahil ang channel ko ay nagbibigay ng kaalaman at idea sa poultry farming at saka sa egg business. Kung ikaw ay nagpaplano, kahit na konti lang ang puhunan mo, kahit na maliit ang space mo, kung manok ang aalagaan mo, alam nyo, magandang mag-umpisa ka na ngayong 2026 dahil hindi nire-require ng mga manok ang masyadong malaking area para ikaw ay makapag-umpisa. Kasi 'di ba, kaya nga may backyard poultry farming dahil sa likod bahay lang kung wala kang malaking area, wala kang farm na malawak na pwede mong paglagyan ng maraming manok. At saka, pwede kang mag-alaga ng manok na kahit mag-umpisa ka lang ng konti, kung kaunti lang din ang puhunan mo. At along the way, mapapag-aralan mo na kung paano patakbuhin yan, paano isolve ang problema sa farm, paano ang marketing, paano ang management. Yun, habang tumatagal, yun ang maigi kung mag-umpisa ka muna sa maliit. Unless, meron kang kakayanan na mag-hire ng technical people para i-manage ang farm mo at meron kang malawak na area para paglagyan, pagbutapan ng building para sa marami mong manok. Yun ang ikinaganda sa pag-aalaga ng manok na makakapag-umpisa ka lang sa maliit na puhunan, maliit na population, maliit lang na area habang pinag-aaralan mo ang pag-aalaga at saka pagmamarket sa produkto mo. Compared doon sa ibang mga hayop na kailangan ng malawak na area talaga para sa grazing nila, 'di ba? Yung mga baka, kambing, ganyan. So, kailangan nila ng malawak na area para sila ay makapag-graze or para sila ay makakain ng damo. Ibig sabihin ng grazing, no? Kain sila ng damo. At para sila ay makapaglakad-lakad ng maayos. Ma-exercise yung mga katawan nila. Pero ang manok, pwede mo naman i-confine kung maliit ang area mo. Pwede mong i-confine o kaya mag-enclose ka lang ng area na pwede nilang lakaran. Gawin mong yun yung range area nila. Kung medyo malawak-lawak ng kaunti yung bakuran mo. Yun yung una, no? Yung kaunti lang ang puhunan. Kaunti lang ang area na pwede mong magamit. Madaling i-manage ang manok. So kahit na egg production ang gawin mo or chicken meat production, madaling i-dispose yan. Kasi kailangan ng mga tao araw-araw ang itlog at saka karne ng manok. Hindi man kakain ng chicken meat araw-araw ang isang pamilya, pero dyan sa community, araw-araw yan talaga na may bibili. Iba't ibang mga tao, kahit yung itlog, no, di ba? Kaya napakadaling i-dispose, napakadaling i-market lang yan. Compared dun sa mga ibang karne na baka, baboy. Sa bagay, marami pa rin kumakain talaga ng baboy at saka baka. Pero may mga choices talaga din yung mga tao na yung mas murang karne yun ang binibili. At ang manok ay napakamura, lalo na ang native chicken, 200 pesos per kilo lang pagkabibilhin mo. Kaya sa isang pamilya, pag may 200 ka, makakakain ka na ng karne ng manok. Yung baka, 200 dito sa amin, kalahati. Tapos yung baboy, 350 yata isang kilo. So kung marami kayong members ng family, parang hindi magkakasya yung kalahating kilo ng baka. Unless na magluto ka ng pinapaitan, sabaw-sabaw, di ba? Ganon. At sarapan mo ng luto. Dahil napakamura ng chicken meat, lalo na ang native chicken, ay napakadaling ma-dispose, na madaling i-offer sa mga kapitbahay, sa mga KKK mo, at saka sa ibang mga talipapa, mga ganyan. Kung marami-rami ka ng alaga. At saka sa market din, no, yung mga vendor doon, pwede mong alukan. So, at saka yung mga restaurant, no? Kaya, napakagandang mag-umpisa ka na ng poultry farming ngayon. At yung itlog naman, bukod makakapag-ulam ka ng itlog araw-araw, kung gusto mong araw-araw, no? Pwede. Pero pwede rin naman na ibenta mo yung itlog. Dahil araw-araw na umiitlog yung mga layer. Kahit na white breed yan or yung brown breed, ay araw-araw talagang umiitlog yan. At yung mga RIR din, no? Kung naka-confine sila,
araw-araw umiitlog. Kagaya ng mga manok kung RIR, araw-araw silang umiitlog talaga. Pero hindi ko lang kabisado din kung pagka naka-free range, ganun pa rin ang pangingitlog nila. Pero sa akin kasi confined, araw-araw sila nangingitlog at magaganda ang size at saka yung shell nila matitigas pa rin. Kasi nga, lupa pa rin sila nakatapak. Pero kung gusto mong mag-alaga ngayon ng manok ngayong 2026, kailangan mo ng positive mindset. So, mag-mindset ka na mag-aalaga ka na talaga. Mag-uumpisa ka kahit na kaunti lang ang puhunan mo. At mag-aalaga ka kahit na maliit lang ang area mo. At mag-mindset ka rin na wag mo nang ipagpatumpik-tumpik para ikaw ay kumita. Para ikaw ay makapag-ulam ng libreng manok, libreng itlog, makapag-alaga ka, makapag-dispose ka rin kahit papano, no? Dahil kung backyard ka mag-uumpisa, maliit lang talaga ang uumpisahan pag backyard. At pagka natutunan mo na ang talagang pag-aalaga ng manok, either layer yan or chicken meat production ang gagawin mo, no? Ay makakapagpalawak ka na. Kung may malaki kang lote, may malaki kang puhunan, doon mag-uumpisa ang malaking kita mo. Kaya ano pang ginagawa mo? Mag-umpisa ka ng mag-alaga ng manok ngayong 2026. Huwag ka nang magpahuli. Kasi habang iniisip mo na mag-aalaga ka pero hindi ka nag-uumpisa, maraming lalampas sa'yo na mag-aalaga ng manok dyan sa paligid mo. Maraming mga nag-iisip na kagaya mo na mag-umpisa ng poultry farm nila kahit backyard lang. At sila ang mauunang kikita kesa sa'yo kung hindi ka pa mag-uumpisa ngayon. Tandaan mo lang na ang pag-aalaga ng manok ay kailangan niya ng dedication, kailangan ng industry. Ibig sabihin, kailangan industrious ka. Masipag ka talaga na maglinis, lahat dyan sa paligid nila, sa loob ng bahay nila, at saka yung mga inuman, feeder. I-consider mo din na bigyan sila ng feeder at saka waterer na maayos. At mura lang naman yung mga feeder at saka waterer na ginagamit para sa mga manok. So kung ilan ang population mo, yun yung gagamitin mo. At kailangan kung gusto mong mag-poultry farm ay may passion ka. Hindi yung magpo-poultry farm ka na walang passion sa pag-aalaga ng manok. Kasi siyempre, mapapahirapan lang sila. Basta yung pag-uumpisa ngayong 2026 ng poultry farm ay napakaganda. Dahil dumarami ang population ng tao. Kaya dumarami din ang kailangan ng mga tao na karne ng manok at itlog. 'Di ba? At yun ang pinakamadaling bilhin diyan sa market, itlog at manok. Sana nag-enjoy kayo sa panunood sa video ito at sana may natutunan kayo kahit papaano. Yung mga bago, huwag sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nagko-comment, nagla-like at saka yung mga nag-share. Niisip ko pa kung paano ko magla-live, no? Pero mukha naman yata hindi ko alam kung may manonood kasi itong mga ina-upload ko, konti pa lang yung nanonood. So tingnan ko kung kakayanin kong mag-live. Isa pa lang yung na-live ko noon. Salamat sa inyong lahat sa buong taon na pag-support sa channel ko. Sana ang buong taon na to, 2026, ay nandyan pa rin kayo nakasuporta. Thank you sa inyong lahat. At yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at manusog ang ating mga alagang manok.